hustisya dahil namatay po ang mga magulang ko dahil sa flood control. Milyon-milyon yung pera mo! Hindi pa ba sapat namatay ang mga magulang ko? Hindi ako natatakot dahil tayo nakatay mamamatay. Tandaan mo yan, Don Gonzales. Dito po sa Court of Appeals, nabibili po ba ang hustisya para lang po ba sa mayayaman? Nasaksihan po ng nanay ko kung paano kami paglaruan ng isyam na judge sa Pampanga, kung paano ipinasa-pasa sa iba't ibang korte. Hanggang namatay po ang nanay ko, hindi ko nakamit ang hustisya. Hanggang nagpakaawa po ang nanay ko, August 13, sinikap ko po kahit alam ko buwan ng natitira ang taning ng buhay ng nanay ko. Sinikap ko pong makarating sa DPWH para makausap at magmakaawa na ibigay na ang karapatan ng nanay ko sa tinamaanak sa kontro. Ngunit, noong August 13 po yun, hindi nila kami pinagbagyan 2019. Kaya ang nanay ko, 2019, October 22, namatay po siya. Isang buwan lang po ang pagitan. Ito po yung project na tumama sa lupa naming pribado. Noong panahon po ni Pinoy, pero ang congressman po, si Don Gonzales, at siya rin po yung congressman na ang pangalan po ay Northern Builders. Pinatubo Hazard Argent Mitigation Project Phase 3. Contact number 3B of San Fernando Flood Control Works, Part 2 Outlet Channels and Bridges. 4.8 billion po ang pondo na to. Alam niyo po ba kung gaano kasakit na doon sa isang resident area namin upang mai-transfer yung titulo namin, 684 pesos per square lang po. At sa magulang ko pa, ipinakaltas yun per 6% na tax gains. So nagfile po ako ng annulment of sale. Hindi ko rin po nakamit ang hustisya dahil ipinagkait po sa akin ang Regional Trial Court. Grabe po. Tapos sinampahan ako ng expropriation case. Hanggang isyam na judge. Wala ni isang nag-decision. Puro pananakot ang ginawa sa akin. At gusto nilang i-contempt nila ako sa City San Fernando ng Regional Trial Court. So ngayon po, napakasakit sa akin. Saan kayo makakita ng RTC ng branch 45 na City of San Fernando? Dalawang judge na humawak na mag-asawang sila Judge Malik ang humawak ng kaso namin. So ine-expect ko po, pinorward nila sa Court of Appeals. 2021 na i-forward po daw nila sa Court of Appeals ang aming kaso na expropriation case. Mula 2021, naghihintay po ako kahit anong klaseng notice na galing sa Court of Appeals. Ngunit, wala po ako natatanggap. Pero August 27, 2025, nakatanggap po ako ng sulat galing sa Court of Appeals na indirect for contempt. Nagtataka po ako, bakit nakatanggap ako ng indirect contempt laban sa akin? So tumawag po ako sa Court of Appeals. Bakit po ako may indirect for contempt? Ang lakas naman po ng loob ng mga taga-DPWH na wala salang kaluluwa yata para patakutin na naman ako upang umatras sa laban ko sa expropriation case. Hindi po ako natatakot sa kanila dahil lahat po tayo mamamatay. Tapos po, hanggang iniintay ko, wala kasagutan. So ang ginawa ko po ngayon sa Court of Appeals, nagtanong po ako, tumihingi ako ng kopya ng mga records ng aking documents. Halos ayaw po ako ng bigyan kahit nag-request ako ng letter. Hanggang sa nagwala po ako ng isang araw. Miyerkules po yun, last week pa lang. Siguro, ayaw nilang umabot sa kahiyan ang Court of Appeals. Pinapasok po ako ni Chief Justice Cunanan. Si Justice Cunanan po pinapasok sa ako sa Court of Appeals, kinausap. Natapos na, alaman ko po, yung kaso namin expropriation case, talo po pala ako sa kaso na wala akong kinalaman. Umusad pala yung kaso kong expropriation case na wala akong natatanggap anong kaso. Sabi ko, Diyos ko, Lord,
siya ng DPWH noong 2013. Kaya nananawagan po ako dito. Grabe po talaga ang korupsyon sa flood control na hanggang ngayon po nasa RTC po. Wala pong hustisya. Wala pong hustisya na ano ko po talaga. Sa tingin ko, nabili yung kaso ko dito sa Court of Appeals. Bakit po? Bumusad yung kaso ko na wala akong nalalaman. Sabi ko po kay Chief Justice Cunanan, Attorney, paano po umusad ang kaso ko dito sa Court of Appeals? Ni wala po akong natatanggap na sulat o anong order nyo. Ibig po ba sabihin, kayo lang pong nagkakaalam, yung mga abogado kong gumawa? So ngayon po, nakikiusap po ako. Ang dapat tumulong sa akin ngayon, bakit hindi ko pa sasabihin? Lumapit po ako ngayon kay Attorney Castillon. Sabi ko, Attorney Castillon, parang awa mo na, tulungan mo ako. Sabi ko po ganun sa kanya, nung Webis lang po ng gabi, doon ko binigay sa kanya lahat ng record ko. Sabi ko, parang awa nyo na sa pamamagitan nyo. Makamit ko sana yung hustisya dahil namatay po ang mga magulang ko dahil sa flood control. Kaya sana, Don Gonzales, nakikiusap ako, bilyon-bilyon yung pera mo. Hindi pa ba sapat na matay ang mga magulang ko at nasaksiyan ng nanay ko sa Court of Appeals? Hanggang ba naman ngayon, sa dito sa Court of Appeals, tinatakot mo ako para umatras ako sa laban mo? Hindi ako natatakot dahil tayo lahat ay mamamatay. Tandaan mo yan, Don Gonzales. Sana naman magbago ka. Maawa ka naman sa mga tao. At kayong mga namumuno sa Supreme Court, sa Court of Appeals, parang awa nyo na. Bigyan nyo naman ang katarungan ng mga mahirap. Hindi lang sa mayayaman. Yun lang po ang masasabi ko. Parang ako sana po may mga tao pang handang sumuporta sa akin. Handa ko pong patunayan na marami akong hawak na ebidensya. Yun lang po. Pasensya na po. Gusto ko lang po i-share yung aking karanasan. At alam niyo po ba kung magkano lang ang gusto nila doon sa lupa namin na tinamaan? 300 pesos per square meter. Grabe! May mabibili pa kayo sa City San Fernando na 350 square meter, 300 pesos per square meter. Tapos yung residential area namin, 684. Doon dalawang dito mo po yung tinamaan namin. Yung isang-isa, nagsampa ko ng expropriation case. Ay sila po yung nagsampa ng expropriation case. Yung isa, Anangedogse, ako po yung nagsampa laban sa kanila. Pero hindi ko po nakamit ang hustisya hanggang ngayon po sa Court of Appeals. Yung lang po ang masishare ko sa flood control. Sana po, tigilan nyo na yung pangungurakot sa kaban ng bayan. Maawa na kayo. Yung lang po ang tayong i-share ko po. Maraming salamat po. Don Gonzales, magnanakaw! Don Gonzales, magnanakaw! Mga kababayan, yung former congressman na tinutukoy po si Aurelio Don Gonzales ay congressman dati ng ikatlong distrito ng Pampanga. Kung nakasubaybay po kayo sa vlog ko, ako po yung pong nag-expose doon po sa Barangay Suklaban, Mexico, nakagawa-gawa pa lang po ng flood control. Mga kababayan, nire-renovate na, hindi pa tinamaan ng bagyo. At yung pong kandating, mga kababayan, na inimbestigahan po, na ngayon po ay Department of Public Works and Highways, Vince Dizon, na sinasabi na sakop ni Don Gonzales na ang ginagamit po nila na kontraktor yung pong Ed Marie. Ako po ay taga Pampanga. Sige nanay, pagtulungan po natin. Kontakin ko po kita mamaya. Again, Don Gonzales, dapat managot